Ngayon po ay pag-aralan natin yung practical aspects of discipling and starting a D group. Sa ating pagtatapos dito sa discipleship training, hatiin natin ngayon sa dalawang bahagi ang ating huling topic. Una ay ang practical na aspeto ng pagdidisciple. Pangalawa ay paano mag-umpisa ng D group. Sa unang bahagi muna tayo. Makikita natin dyan sa chart ang cycle of faith na kinapapalooban ng 4 na aspeto ng pagdidisciple. Una, paano mo tignan ang iyong sarili? Pangalawa, paano tumugon ang iyong puso? Pangatlo, ang iyong spiritual na tuon. Pang-apat, paano mo titignan ng ibang tao? Paano mo tignan ang iyong sarili bilang isang D group leader? Dapat nakapokus tayo palagi kay Jesus. Ito ang dapat nating isaisip. Isa akong bagong nilalang. Mas makapangyarihan ang espiritong nananahan sa akin kaysa sa lahat. Yan ang sabi sa 2 Corinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristong isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sinasabi sa talata na kung nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Bago na ang iyong pagkatao. Ang lumang ikaw ay wala na, namatay na. Kaya hindi na natin binabalikan pa ang ating dating buhay na dati ay patuloy sa pagkakasala. Bagkus, ikaw ngayon ay namumuhay na may kapangyarihan upang iwasan ng kasalanan. Sabi sa unang 1:4:4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Bago tayo nakakilala sa Panginoon, wala tayong kapangyarihan upang umiwas sa kasalanan. Ilang beses natin sinasabing, magbabago na ako, subalit paulit-ulit lamang hindi natin ito matupad. Tanging Diyos lamang ang makapagbabago sa atin, kaya nga ngayon sa ating pagiging D group leader, maaari pa tayong makagawa ng mga kamalian o pagkasala dahil tinatarget tayo ng dyablo. Subalit, mahalagang ilagay natin sa puso ang unang 1:4:4. Kung saan sinasabing ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin ay higit na makapangyarihan kaysa sa Espiritu na nasa sanlibutan. Ang importante ay nakapokus tayo kay Jesus at alalahanin nating tayo ay nasa Diyos na at hindi na sa sanlibutan. Ito na ang identity natin, na tayo ay anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kaharian. Yan ang sabi sa Roma 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa ay kung paano tumugon ang ating puso. Dahil sa tayo ay bago ng nilalang, ikaw ay nagiging mas mapagpatawad. At kung sino ka sa Panginoon ay mahalagang ipaalala sa sarili na nasa ating pagkatao ang pagkamakatuwid at pagiging masunurin sa kanyang mga utos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay binukod kaya tinawag upang maging banal katulad ng pagkasabi sa Roma 1:7. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo ay ang spiritual nating tuon. Tayo ay puno ng kagalakan sa puso. Ang paniniwala ng puso ko ay katanggap-tanggap na ako sa Diyos dahil kay Jesus. At base sa katotohanan ito ang nagpapasulong upang ako ay umiwas na sa kasalanan at hindi na magkasala pa. Pang-apat ay paano mo tignan na ibang tao. Titignan natin na ibang mananampalataya o ibang Kristiyano na katulad din natin at ang pagkamakatuwid ni Jesus ay nasa kanila rin. Sila ay pinatawad din sa kanilang mga kasalanan tulad mo. May kakayanan ka rin magpatawad at dahil mahal mong ibang tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila, ibinabahagi mo rin ang magandang balita ng kaligtasan tulad nila. Sabi ni Francis Chan, we never grow closer to God when we just live life. It takes deliberate pursuit and attentiveness. Ang sinasabi ni Francis Chan ay ang relasyon natin kay Jesus ay dapat active, hindi stagnant o walang pagunlad. Patuloy tayong sumunod kay Jesus at mahalin natin siya tulad ng pagmamahal na ibinabahagi niya sa atin. Bakit pa kailangan natin silang turuan ng salita ng Diyos? Sagot, upang sila ay matulungan lumago
sa pananampalataya sa Panginoon. Itinuturo natin ang salita ng Diyos na may pag-iisip na sensitibo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin ay nagpapagabay tayo sa Espiritu ng Diyos. Ang pagtingin natin sa Biblia ay nakapokus kay Jesus at sa kanyang mga gawain. Kapag binubuksan natin ang Biblia ay umaasa tayong ang kanyang kalooban ay magpapatuloy na makaimpluwensya sa kung ano ang ating perspektibo sa buhay. Binabasa natin ang Biblia na mayroon tayong taimtim na commitment sa ating personal na responsibilidad at pagsunod sa Panginoon. Ginagamit natin ang Biblia upang maimpluwensya ang ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. Ito ay ating isinasabuhay. Gamitin natin ang pagkakataon kung saan tinuturuan tayo ng Diyos o salita ng Diyos. Basahin natin ang Deuteronomy 6:4-9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos na buong buo, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pinto ng inyong bahay at tarangkahan. Alam nyo, sa mga talatang ito ay sinasabi ng Panginoon na siya mismo ang dapat makita sa ating pamumuhay, magmula sa pamilya at sa mga kamag-anak at ibang tao. Ang kabutihan ng Diyos ay nakikita sa atin. Tayo ang tinatawag na walking Bible. Ang kanyang mga salita ang nilalaman ng ating puso. Ang discipleship ay hindi lamang yung may alam ka. Ang tawag dyan ay edukasyon. Ang discipleship ay hindi lamang yung may natutunan ka upang gawin ng isang bagay. Ang tawag dyan ay training. Ang discipleship ay tungkol sa pagiging tagasunod at mag-aaral ni Kristo habang buhay na may kasamang buong pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Yan ang disciple. Ang discipleship making ay gawain ng lahat ng mga mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya ay gagawa ng kahit isa lamang disciple, nagagawa din ng disciple sa bawat taon. Tingnan nyo, sa unang taon, 2 na sila. Sa pangalawang taon, 4 na sila. Sa pangatlong taon ay 8 na. At sa pang-4 na taon ay 16 na. At sa pang-5 taon ay 32 na mga disciple makers. Pinag-uusapan natin dito ay isang disciple maker lang sa bawat disciple maker. Nagsimula sa isa. Isipin ninyo kung mahigit sa isa ang magagawa ninyong disciple maker. Paano kung nagsimula ka sa higit sa isa? 2? 3 kaya? Ang discipleship making ay base sa multiplication at hindi sa addition. Ganyan lumaki ang unang iglesia at umabot sa maraming tao. Ang plano ng Diyos sa discipleship making ay walang limitasyon. Dumako na tayo sa pangalawang bahagi. Paano mag-umpisa ng D-group? Una sa lahat ay magdasal. Sino ilalagay ng Panginoon sa iyong pag-iisip? Ang hinahanap natin ay yung faithful, available at teachable. Kapag sinabing faithful, consistent siya na nag-a-attend ng D-group meetings at nagpapasakop sa iyo bilang D-group leader. Ang sinasabing available ay kapag kailangan siya sa gawain para sa Panginoon. Hindi siya tumatanggi, lagi siyang available at maasahan. Kapag sinabing teachable, nakikinig sa iyong pagtuturo at ginagawa ang iyong pinapagawa. Ito ang mga pangunahing katangian na gabay upang pumili ng isang member sa D-group na maaring mamuno din at maging D-group leader. Mahalagang mas kabayan natin ng mga taong uhaw sa salita ng Diyos at ibig talagang lumago sa kanyang pananampalataya. Marami ang maaaring mag-join o ilagay ng WOTG sa iyong grupo upang makapagsimula ng D-group. Subalit hindi lahat ay magiging katulad ng hinahanap natin. Mahalagang mag-obserba sa bawat dinidisciple natin. Magkakaiba ang bawat tao sa paglago sa Panginoon. Mayroong mabilis lumago, mayroong mabagal, at mayroon ding questionable ang kanyang pagkakristyano. Ang gawain natin ay tulungan ng mga ito at maging mapagmasid at maingat sa pakikipagsalamuha sapagkat may responsibilidad tayo sa Panginoon.
Magpagabay tayo palagi sa banal na Espiritu sapagkat mga kaluluwa ito na ipinagkakalob sa atin ng Diyos upang lumago sa pagkakakilala sa Panginoon at gumawa din ng disciples. Hindi ito pangkaraniwang gawain lamang sa ating buhay. Subalit dapat nating isiping isang pribileyo ito na maglingkod sa Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Paano gumagalaw ba ang discipleship making? Una, ang pangako ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin natin yan sa 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pangalawa, ang gawain ng discipler maker na gumawa ng mga alagad sa pamamagitan ng pagtuturo. Nasa Mateo 28:20 yan. Sabi, turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At pangatlo, ang gawain ng disciple na maging matapat na matuto at tumugon sa pagsunod sa mga katuruan sa Biblia at sa mga ehemplo ni Jesus. Sa discipleship, kinakailangan tayong lumakad sa ating spiritual na paglalakbay kasama ang ibang mananampalataya ang maging katulad ni Jesus. Malaki ang pagkakaiba ng pagiging alagad ni Kristo at ang tinatawag na pagiging Kristiyano. Makikita natin yan sa chart. Ang pagkakaiba ng dalawa, tingnan natin. Sa una ay ang tinatawag na cultural Christian at ang disciple of Jesus. Sa cultural Christian, maaari ka maniwala kay Jesus. Sa pagiging alagad, totoong mananampalataya ka at sumusunod kay Jesus. Sa cultural Christian, nagdarasal ka kay Jesus. Sa pagiging alagad, isinuko mo na ang buong buhay kay Jesus at lifestyle mo na ang pagdarasal at pakikipag-usap kay Jesus. Sa cultural Christian, si Jesus ay naniniwala kang tagapagligtas. Sa pagiging alagad, kasali ka at nakikilahok ka sa misyon ni Jesus. Sa cultural Christian, pinapanatili mo ang tingin mong tamang distansya kay Jesus, samantalang sa pagiging alagad, ibig mong maging mas malapit pa kay Jesus. Sa cultural Christian, gusto ko si Jesus. Sa pagiging alagad ay binabago ka ni Jesus. Sa cultural Christian, hinihingi ko kay Jesus na ipagkaloob sa akin ang mga hinihingi ko sa Kanya. Ngunit, sa pagiging alagad, ibinibigay ko ang buong sarili ko upang ginagamitin niya akong matupad ang Kanyang misyon. Kapatid ko, naglilid ka na ng D-group, na-evaluate mo na ba kung nagiging effective ka ba? Alam nyo, ang discipleship ay kumakain ng mahabang panahon. Ang mga alagad ni Jesus, pagkatapos ng isang taon, ay makikitaan natin ang mga pagkaduda sa pananampalataya nila. Mga kabiguan, pagkakamali, at kuminsan ay kawalan ng disiplina. Ang totoong pananampalataya at totoong pagbabago ay totoong pagsasabuhay nito. Dahil ang pagbabago ay nagagaling sa puso, ito ay pinapatunayan ng buong pagkamasunurin kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus at pagtupad sa kanyang mga utos ay dahilan sa ating pagmamahal sa Kanya. Sabi sa 1:14-15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kayo, ano ang inyong mithin sa inyong D-group? Ang halimbawa ay, pagkalipas ng isang taon, minimitit ko sa D-group ko ay maging mas malapit kay Lord kaysa dati at kilalanin siya. O mas mahalin si Jesus ng malalim. O kaya yakapin ang salita ng Diyos sa mga bagong pamamaraan. O pag-aralan ito at isabuhay araw-araw. O kaya alamin ang spiritual warfare. Ano ito at malaman kung paanong ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay ng matagumpay na pamumuhay. O kaya maging discipler maker din sila, etc. Alam niyo, sa pagtatapos natin dito sa training, encourage ko lang kayo na ito pang ginagawa natin ay hindi nasasayang. Ito po ay panghabang buhay o sinasabi natin na eternal to. Kaya encouragement ko lang po, magpatuloy tayo sa gawain ng para sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan po ay nagagaling sa Kanya. Paggamit tayo. At sa muli natin pagkikita at pag-aaral, God bless.